Grabe pinarusahan ni Wembanyama ang OKC sa Game 4. Sunod-sunod na block sa loob na parang may sariling teritoryo sa pintura. At bago mag-halftime, tinapos pa niya sa isang buzzer beater. Sa puntong yon, ramdam mo na agad may kakaibang kontrol ang Spurs sa laro. Sa isang napakahalagang Game 4 ng Western Conference Finals, bumawi ang San Antonio Spurs at tinambakan ng OKC 103-82 para itabla ang serye sa 2-2. Hindi lang ito simpleng panalo, ito ay isang malinaw na pagpapakita kung paano nila kinontrol ang laro mula simula hanggang dulo. Pinangunahan nito ni Victor Wembanyama na nagtapos na may 33 points, 8 rebounds, 5 assists at 3 blocks. Pero higit pa sa stats, kapansin-pansin ang kanyang epekto sa depensa. Sa bawat drive ng OKC may pagkaalinlangan. Sa bawat tier sa loob, laging may contest. Hindi lang siya scorer, siya ang naging sentro ng buong sistema ng Spurs sa magkabilang dulo ng court. Samantala, lumitaw naman ang malaking problema para sa Thunder dahil sa pagkawala ni Jalen Williams at limitadong minutes ni AJ Mitchell, nawalan sila ng secondary ball handler, isang kritikal na bahagi ng kanilang opensa. Resulta nito, halos si SGA lang ang gumagawa ng play at sa tuwing siya ay dinodouble team, nahihirapan ng OKC na makahanap ng maayos na opensa. Makikita ito sa kanilang 20 turnovers at kakulangan ng ball movement kung saan si SGA ay may 7 assists habang ang susunod sa kanya ay may tig-3 lamang. Malaki rin ang naging papel na depensa ng Spurs mula sa full court pressure hanggang sa disiplina sa pag-close out. Naging aktibo sila sa pagputol ng passing lanes at pag-contest ng bawat tira. Dahil dito, napuwersa nila ang Thunder sa mababang shooting percentage na 33% sa buong laro. Nagkaroon pa ng 16-0 run ng Spurs sa first half na nagsilbing turning point ng laban. Dagdag pa rito ang problema ng OKC sa labas. Mula sa halos 40% na 3-point shooting sa serye, bumagsak sila sa 1 of 11 sa first half at nagtapos sa 6 of 33 o 18.2% sa kabuuan ng laro. Dahil sa mas mabilis at mas maayos na rotations ng Spurs, nawala ng kalidad ng kanilang mga tira. Sa transition game naman, malinaw din ang lamang ng San Antonio. Sa halip na atakihin ang matibay na half-court defense ng OKC, pinili nilang pabilisin ang laro na nagresulta sa 18 fast break points kumpara sa 7 lamang ng Thunder at 25 points off turnovers. Kahit ang bench ng OKC na karaniwang lakas nila ay hindi rin nakaambag ng sapat sa simula ng laro. Sa first half, 6 na puntos lang ang naitala ng kanilang reserves at dahil sa laki ng lamang ng Spurs, hindi na kinakailangang ibalik pa si Shai Gilgeous-Alexander sa fourth quarter. Sa kabuuan, ipinakita ng Spurs ang malinaw na formula para talunin ang Thunder. Agresibong depensa, mabilis na transition offense at isang leader na kayang kontrolin ang laro. Sa pagtatapos ng Game 4, tabla na ang serye sa 2-2 at kung magpapatuloy ang ganitong laro ni Wembanyama, hindi lang ang OKC ang mahihirapan, pati ang buong liga.